Another batch ng kape. Oops. Nandito na naman nga ako sa mansyon ni brother at dahil sobrang mahal nga ng bilihin ngayon ay gusto ko na magpaampon. Sa sobrang mahal na nga ng bigas ngayon at lahat ng mga bilihin nagmamahala na, hindi mo alam kung kailan bababa. Kaya sabi ko sa kanya, ilutuin niya yung saging na tinumba niya kanina para may merienda kami mamaya at makatipid man lamang ba kaysa mabumili kami ng burger sa bayan. Dahil nagsasawa na nga rin siya sa saging na nilaga, napag-isipan niya na gagawa daw siya ng saging na pinais, usuman. Magaling talaga mag-idea pagdating sa pagkain itong kapatid kong to. At dito nga rin sa bahay niya ay makikita yung gawaan niya ng mga almeres na 3 inches. Ito muna yung tapos niya ngayon kasi itong mga nakaraan ay sobrang busy siya. Bukod kasi sa paggagawa ng almeres ay may mga alaga din siyang hayop. Meron siyang baboy, manok, aso, kambing. Baka sa susunod may alaga na siyang dinosaur. Nako. Malalaki na nga yung mga baboy niya at sabi niya ibebenta na rin daw niya sa December. Ewan ko lang kung totoo kasi medyo magastos din kasi mag-alaga ng baboy ngayon. Mahal na kasi ng pagkain ng baboy ngayon. Yung isang sako nasa kulang-kulang na 2,000 ng isang sako. Kamahal na. Pero pag binenta naman yung baboy niya, hindi ka nalugi. Dahil kasi laki mo na yung baboy niya. Ay siya. Sa sarap ba naman kumain ay talaga mapapakain ka ng maraming kanin. Ay, baboy yung sinasabi ko ha, baboy ha, baka tinamaan ka na naman. O habang nga gumagawa ng pinais, itong kapatid ko, mag-shoutout muna tayo. Yan, shoutout muna tayo kay Crystalline Sapno. Top commenter natin to sa ating mga post. Lagi siya nagko-comment yan, kaya maraming salamat. Birthday na rin nga pala niya ngayon, November 29. So, happy birthday, Crystalline. Shoutout din kay Sean Mateo Rivas. Ayan, maraming salamat sa pagko-comment po sa mga video. Actually, kapitbahay ko tong batang to, kaya maraming salamat sa iyo sa pagsuporta sa mga vlog ko. And of course, this video is brought to you by BC Express Marble Products Trading. BC Express is a marble dealer since 2017. Their office is located in Tansa, Cavite. For your marble needs, contact them at 0939-892-7479. O, diba nakapag-plug pa ng business? O baka sabihin nyo na pumunta lang ako dito para kumain. Pero actually, pumunta talaga ako dito para maglagos ng silhig. Sa hindi nakakaalam, ang tawag dito sa amin ng walis tingting ay silhig. Di ko alam bakit silhig ang tawag. Ang layo naman para sa walis tingting, di ba? O ayun siya, marami na akong problema para problemahin ko pa yung tawag na silhig. Ilang gabi na nga rin kami namumuyat para maghilagos ng silhig kasi sayang din naman, lalo na nung mga nakaraan na nagbagyo, nagsihulugan yung mga dahon ng niyog. Actually, gustong-gusto ko nang i-upload to ng mga nakaraang araw pero dahil nga sa kabisihan ko, hindi ko na nai-edit. Ang tagal kasi mag-edit din at mag-voice over. Bukod kasi sa slow akong mag-edit, ay slow din tong cellphone ko. Naghahang madalas kaya napakahirap din mag-edit. Buti naman at tumating na rin yung inang saklolo. Ay siya, nandyan na yung nanay ko para tumulong sa aking maghilagos ng silhig. Di na nga ako nakapagpaalam sa kanya kanina kasi akala ko natutulog. Sabi ko ako dalang ang gagawa ng paghilagos ng silhig at baka sumakit na naman yung likod niya. Pag ganito kasing malamig, madalas sumakit yung likod niya at namamaga yung paa niya. Hindi ko nga alam kung bakit namamaga yung paa niya kahit na nandito lang naman siya sa loob ng bahay. Siguro dahil sa katandaan din. Kahit nga sabihin mo yan na wag nang tumulong, naku hindi talaga papipigil yan at pupuntahan ka talaga niyan para tulungan. Parang pag-ibig mo lang, laging ayaw papigil. Ay, naku. Dalawang bugkos nga ng niyog ang dapat naming tapusin. Isa naman lang, hindi umulan ngayon dahil makulimlim at baka kami ay abutan ng ulan. Wala pa naman din bubong itong aming pinaghihilagusan. Nga naman to nagbibideo na panayang ikot-ikot nahihilo ako. Siya tama na nga yung pag-ikot-ikot ng video mo, nakakahilo. Sabi ko dito sa kapatid ko videohan kami, inikot-ikot ang video. Diyos ko, sakit naman kasi sa mata kapag ka pinanood mo. Siya, sabi ko tama na at atimanin mo na yung yung ginagawa mong pinais doon at para matapos na. Siya, hindi ka pa nakakatapos palang magdangdang ng dyan, ng dahon ng saging. Itong dahon ng saging ay gagawin pambalat doon sa gagawin naming pinais, usuman. Pag ring dahon ng saging ang gagamitin mo ay napakabango kapag ka naluto yung pinais. Ayan na nga at hindi kami nagkamali. Umulan na nga kaya kami napahinto na at sabi namin magkape na tayo. Dali-dali ko ang tinumpok yung mga nagawa ko ng walis tingting at baka mabasa pa. Magbibilad pa kami nito pag ganitong tuyo na tapos nabasa ulit. Mahirap na, baka magabok ba. Hindi nga nabasa yung walis tingting. Ako naman ang nabasa dahil wala namang pagsisilugan dyan sa malapit sa pinagagawaan ko.
May saksong-sakto talaga ang ulan at alam na maluluto na yung pinais. Ako'y naglalaway na dahil gutom na kami ni Mama. Bago na nga namin ihain, check muna namin yung isa kung talagang luto na. Syempre, tikim muna tayo dyan para malaman natin kung lutong-luto na at pwede nang ihain. Ang madalas kasi naming lutuing pinais noon, usuman, yung kamote o di kaya yung balinghoy. Pero itong saging, hindi pa kami nakagawa nito. Kaya first time na ginawa to ng kapatid ko. Tingnan natin kung masarap. Matikman nga kung masarap talaga. Pwede na. Pwede na mag-asawa, brother. Pwede na. Medyo magas pa nga lang yung pagkakagawa namin ng suman. Pero siguro kapag kadilitan yung gadgad, medyo na rin siya, medyo peanut smooth yung pagkakagawa siguro. Sa kagaya naming gutom, wala nang arte-arte yan. Sugod na. Saktong pamaris dyan ay yung kape. Siya, siguradong mapapaaham ka talaga sa sarap. Dito sa probinsya, ang madalas na pagsaluhan ay kape kahit na mainit pa yung klima. O siya, paano ba? Magmimerienda muna kami. Maraming salamat sa panonood nyo. Bye!